Isa sa mga pinaka-re-request ninyong mga kasama at marami kayong pinadalang tanong, itong taong ito hindi na kailangan ng mahabang introduction dahil mas excited kayo na makita siya nakasama ko. Mga kaibigan, mga kababayan, pwede na pong tumili, pwede nang pumalakpak, pwede nang sumigaw. Kasama ko na po si Papa Jack. Hi guys! Ang ganda-ganda nung ano eh. Ang ganda-ganda ng intro, haba-haba eh. Kumusta na? Kumusta na, pre? Okay naman po. Gaano ka na kayaman? Wala pa. Totoo. Enough to feed my family. Ayan. Kumusta ang pamilya? Alam mo yan, maputo lang kita, Sir Dennis. Alam mo, yan ang akala ng mga tao. Pag narinig ka sa radyo, nakita sa TV, akala milyonaryo ka agad. Yes. Hindi naman, di ba? Hindi. Sa akin siguro pwedeng mag-apply yun. Nakikita niyo ako sa TV, nakikita niyo ako sa Facebook, nakikita ako sa website, naririnig ako sa radyo. Sa akin pwedeng mag-apply yun. Sa'yo hindi pwede. Binasag mo pa rin ako. Nagpaliwanag. Kumusta na? Hindi kita papayagan mag-promote kasi baka mawalang manood sa akin. Wag na makinig sa akin, si Rabuhay. Kumusta na? Ito mga kababayan, pinag-post po namin kayo ng mga questions at pinag-post namin kayo kung sino ang gusto nyong batuhan ng mga questions. Ito, ibibigay na namin sa inyo yung pinaka-help na kailangan nyo. Kasama ko na po si Papa Jack. Okay, ready ka na? Yep. May mga nagpadala ng video sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone at sasagutin mo to isa-isa. Isa-isa. Oo. Konti lang to. Konting explanation lang bakit gano'n yung Sa amin payo na mo. makakaya. Saan nanggagaling yung yung pagpapayo mo? Ilang buhay na sinira mo? Marami na lang. Actually, ganito yan. People would tell me na magaling ako magpayo. Actually, hindi ako magaling magpayo. Magaling ako makinig ng kwento. Yan. Pag marunong ako makinig ng kwento, madali magpayo. So, Alam mo, natatandaan ko, ewan ko lang kung natatandaan mo, before, nung nandun tayo sa Tagaytay, pinagsalita ka namin doon sa mga students na umattend ng seminar noon, di ba? Yung paggawa ng news sa radyo saka sa TV. Ang tinanong ko sa'yo noon, saan nanggagaling yung kagalingan mo magpayo? Ang sinabi mo noon, eto, makinig kayo, baka magamit ninyo. Ang taong may problema, alam niya na ang sagot. Ang gusto lang niyang, sinabi mo yun, bangag ka ba no? Ang sabi niya, yung may problema, alam niya na yung sagot, pero yung confirmation, kailangan manggaling sa ibang boses. Sa ibang tao. Kailangan manggaling sa ibang tao. Doon daw nanggagaling yun, sabi ni Papa Jack. Not unless nabangag ka nga. Actually, totoo naman yun. Oo, di ba? I don't believe na pag may problema ka, wala kang idea ng sagot. Kasi problema mo yan eh. Di ba? You know the options, alam mo kung ano yung dapat at hindi dapat. Minsan, ang hirap lang gawin ng mga bagay na dapat gawin kasi masakit gawin. At saka, pagka may solusyon, magsasakripisyo ka eh. Okay lang. Somehow, in any way, magsasacrifice ka para mabigyan ng solusyon ng problema mo. Right? Falling in love is wanting to be hurt. And embracing the stupidity. Ganun? Hindi ka pwedeng ma-in love na hindi naging stupid. Oo nga eh. Nakakabobo nga daw ang pagiging in love. Actually, may doktor ako na nakausap. Sabi niya, falling in love or loving someone is actually a mental illness. Wow. Automatically, ka na, yung state of mind mo kumpara sa mga taong baliw, halos parehas kayo. Ay, ganun? Kasi hindi ka na normal eh, di ba? Pag sinabing hindi ka na normal, ibig sabihin nun, kung dati-dati gumigising ka ng mga 9 o'clock, 10 o'clock, pag in love ka, kahit puyat ka, maaga ka gumising. Yep. Hindi na normal yun. Sa iyo bilang tao. Oo. Tapos, pag minsan, di ba, pagka hindi ka sanay magpuyat, pero kung in love ka, nasasanay ka magpuyat eh. Tama. Kaya crazily in love. Oo. Okay, along the way po, magkukwento si Papa Jack at tatanungin ko. Pero unahin muna natin itong first question na ibibigay namin sa'yo. Panoorin po natin ito. Ako po si Patrick Mikwa, 23 years old, taga Bulacan, at nag-aaral sa Bulacan State University. Ang tanong ko lang po, bakit po kailangan paghambingin kaming dalawang magpinsan, pero parehong school lang naman po ang pinapasukan namin? Ang pinagkaiba lang po, ang kurso ko po ay Masscom at siya po ay engineer. Okay, yan, tanong ni Patrick ng Bulacan State University.
Sabi niya, ulitin ko lang yung tanong niya, bakit po kailangan paghambingin kami magpinsan ngayon pong parehong eskwelahan yung pinapasukan namin? Ang pinagkaiba lang po ay kurso. Ang kurso ay mass comm, siya naman po ay engineering. Siguro merong may rivalry na anong may papayo mo doon? Pinag-umpisa ng aspeto sa gupit, sa pag-aaral, sa pagdadami. Palagay ko siguro grades ito. As a grades. Oo. Sino naghahambing? Magulang? Siguro. Magulang. Siguro. Well, kasi, Magpinsan sila. Pops, ako, I never question yung parenting style. Alam mo, minsan yung mga magulang, they have this weird ways of parenting us. Yes. Baka mamaya, it's a way of your, di ba, yung mga magulang ninyo to motivate the two of you to study well. Pero do you think it's healthy na i-compare mo yung child mo to another child? Do you think it's healthy? Depende kasi sa sa magulang yan eh. There's what we call the tough love eh. Tough love. Tough love. Ito yung mga pagkakataon na when may mahal mo sa buhay, di ba, gives you the kind of love na tough love. Yeah. Di ba, it makes a lot sweeter kapag naglambing sila sa'yo. Okay. Di ba? It makes you want to do more and prove them wrong. May ganun magulang eh. Alam mo, Papa Dennis, mabago ko lang ng kaunti. Nowadays kasi, we had given our generation, yung generation nowadays, yung kakayanan tsaka yung wiggle room para mas magtampo because they have more avenues. Noong unang panahon, walang Facebook. Tama. Pag sinabihan ka ng magulang mo na kinumpara ka sa pinsan mo, you don't go to Facebook and rant. Yes. You strive harder. Yes. Yes. Di ba? Mabait kang anak. Oo. Di ba? Kasi alam mo, naiintindihan mo, nung sinabi ng magulang mo sa yan, wala siyang masamang intensyon. Oo. Hindi para pasamain loob mo ba to motivate you. Ngayon, hindi eh. Oo. Di ba? Mas mayabang tayo sa magulang. Yes. Di ba? Dahil mas madali makakuha ng kakampi ngayon. Di ba? Honestly, kinumpara ka lang sa pinsan mo, masama loob mo. Oo. Di ba? Balikan mo lahat ng kasalanan mo sa nanay at tatay mo. Baka mas masama loob nila sa'yo. Sandali lang. Text ko yung anak ko Oo. para makinig. Huwag mo gawin yan. Kasi pag ginawa mo yan, Sandali lang, baka para mauuwi sa mapakinggan ka. personal ang usapan na to at mag-uwakot ako. Para mapakinggan ka ng anak ko. Oo. Ulitin mo lang yan para mas tumatak sa inyong mga kanilang puso't isipan. Kung ang magulang, Ganito na lang, sa mga, lalo yung ang bottom line niya, pinapaaral ka pa rin ng magulang mo. Di ba? If they compare you with someone else, let alone pinsan mo at napapaya ka sa pinsan mo, hindi para pasamain ang loob mo. Di ba? But to motivate you. You have to remember, kung ikaw na estudyante, ang pangarap mo lang ay graduate ng college, ang magulang mo pangarap na maging cum laude ka. Our parents, di ba, would dream bigger than how we dream. Di ba? Pero, ang magulang natin, it's just their way to motivate us. okay. Kasi they need responsibility nila yan eh. Kapag hindi ka graduate, dahil sa sarili mong kagagawan, dahil matigas ang ulo mo, your parents would tell you na ikaw kasi, but deep inside them, they take blame for that. Kasi parenting nila yun. Oo nga kasi magulang mo Ay, yung sila. mga estudyante nakikinig sa atin, huwag gaano matampuhin. Bottom line, pinapaaral ka pa rin. Tama. Pero meron ako isang nabasa sa isang post lang na sa Facebook. I wanna hear your comments and your thoughts. Yung magulang, gusto lang niyang maging magaling yung bata doon sa eskwelahan dahil para sa kanya, parang pag umattend siya ng PTA, naghatid siya ng bata, masabing yung anak mo ang galing naman. Yung anak mo ang talino naman. Yung anak mo top 1 naman. Yung anak mo first honor naman. Palagay mo ba yung magulang much more than the kid, much more than the child, much more than the anak, mas nakikinabang ba ang anak pagka naging cum laude o naging first honor yung anak? Yeah, of course. So, do you think na kaya niya pinapa-strive yung bata, it's because para sa kanya rin? Well, claim na magulang yan eh. Diba? At some point, your parents, diba, your mom or your dad, would be so proud na ikaw ay magiging cum laude. But at the end of the day, sino ba ang cum laude? Yung bata. Diba? Oo nga, tama. Kasi napariwara ka. Oo. By diba, your parents wanting you to be. O kahit Cum saan laude. man galing yung pressure eh. Yung pressure eh, para sa iyo rin. Alam mo, Papa Dennis, ito kasi ito yung problema sa atin. Just because we have glorified so much yung pagiging magulang, we expect them to make the perfect decisions. And when they commit decisions na sa ating standards bilang mga anak ay hindi ganun kasang-asang ayon, parang ang laki ng pagkakamali nila.
You have to remember, ang magulang ay hindi perfect. Tao yan. At pag nagkamali ang nanay mo sa'yo, you expect your mom to go to you and say, anak, sorry, mali ako. No. Only for a very simple reason, magulang mo yan. You don't ask your parents to go to you and, di ba, tell you, I'm sorry, just for the very napaka-petty na ang gusto lang naman mapabuti ka. Okay, dali 1 minute lang daw pala tayo sa isang question. Daldal ni Papa Jack eh. DJ ako eh. Okay, narito na po yung pangalawang question na pinadala para sagutin ni Papa Jack. Ako po si Rhea Lynn Talampas, 18 years old, nag-aaral sa Bulacan State University. Tanong ko lang po, bakit po may mga taong bigla na lang mang-iiwan? 5 years na po kaming magkasama. Mayroon naman po siyang stable na trabaho dito sa Pilipinas, pero mas pinili niya pong maging ibang bansa. Sa ngayon po, wala pang kasiguraduhan kung babalik pa po siya o hindi. Okay, yan ang katanungan ni Rhea Lynn Talampas. Tanong niya, bakit po may mga taong bigla na lang mangiiwan? Ulitin ko lang 5 years na po kami magkasama. Meron naman po siyang stable na trabaho din sa Pilipinas, pero mas pinili niya pong ibang bansa. Sa ngayon po, wala na pong kasiguraduhan kung babalik po siya o hindi. Mga ano to siguro, first stage siya, LDR. Oo. Tapos nagkakalimutan along the way. 2 months, 3 months, 6 months. Unang-una, pagka umalis yan, umalis yung boyfriend o yung girlfriend papunta sa ibang bansa. Araw-araw yan o oras-oras tumatawag. Yung oras-oras nagiging araw-araw. Yung araw-araw nagiging every other day. Yung every other day, every 5 days. Nagiging weekly, nagiging monthly, nagiging every 6 months. Ano nangyayari? Ganito yan, ano? Jack? Kalimitan marinig mo yan sa mga nagiging LDR. Yes. Dati araw-araw ka sa akin mag-Viber, araw-araw ka sa akin FaceTime. Oo. Araw-araw na nag-uusap. Message, oo. Kaya lang, ang ano ko dito, ang problema dito kasi, Papa Dennis, is that hindi natin naiisip na nung dumating yan sa bansang pinuntahan niya, natural lang kilala yan. Yes. Kanino tatakbo yan para makipag-usap? Sa'yo na naiwan niya dito. At tawagan ka niyan lagi. Yes. Habang tumatagal siya sa bansang pinuntahan niya, nagkakaroon ng kilala yan. So do not make it a crime sa kanya pag other than you may kausap siyang iba. Tao yan eh. Di ba? Minsan dyan nag-aaway eh. Lalabas ka kasama ng mga friends mo, di ba? Schedule natin mag-usap ngayon. Oo, pero may kaibigan na ako dito. Tao ako. I did not come here sa bansang pinuntahan ko to be a machine and just work without talking to anybody. Okay. Minsan dyan nagkakaroon ng misunderstanding. We forbid our partners na sa ibang bansa to have friends. Okay. To have friends. Na dapat tayo lang kausap niya. Hindi po pwede yan. Na minsan, di ba, nalalabas ka na kasama ng kaibigan mo, inuna mo yan. So nagkakaroon ng miscommunication. Saka yung expectations, akala nila yung state of mind niya, yung feeling niya, yung emosyon niya, maski nasa ibang bansa, lumipas man ang panahon, weeks, months, years, akala nila ganun pa rin. Kaya sila nagtatampo. More than that, hindi ko alam kung tamang sabihin. May mga, which is normal naman. At some point, we had given ourselves the authority na maramdaman na yung taong karelasyon natin ay pagmamayari natin. Okay. Now, we have the capability and the right to define what's going to be fun and not fun for that person. Remember na we are not owners of this person. Okay. We are not an owner of that person. We are a partner. Okay. Minsan we cross the boundary. Owner, hindi tayo owner. Partner niya tayo. Partner. So magpaka-partner tayo. Okay. Eto, hindi kasama siya. Siguro makaka-relate kayo dito, lalo yung mga na-in love. Hindi ba yung kasama sa expectation, yung pag binigay mo yung amount of love, di ba dapat ganun din ang ibibigay mo sa kanya? No! It's a very wrong connotation to believe that love is a give and take. No, it's not. Okay. Love is a give and give process. Okay. You just give and give.
Di ba? If it will be returned to you, congratulations. If it's not, then at least you're given the chance to love that person. Pero nakakapagod yun, Pajak. Well, it's the essence of falling in love. Kaya nga may chemistry eh. Because when you give love to someone, you should not expect someone to give it back to you. Pero kung nakita ng taong yan, yung pagmamahal mo para sa kanya, babalik niya yan. Then that's chemistry. Pag hindi nakita, Then move on. Ang pag-ibig, trial and error. okay. You try pag-error, trial again. Try ulit. Oo naman. Alam ko yan. Ay, sorry. So hindi ka dapat nag-expect, no? Hindi ka dapat nag-expect. Hindi naman sa hindi ka dapat nag-expect. Dapat nag-expect ka talaga. Hindi ba doon pumapasok yung doon pumapasok yung sakit pagka nag-expect ka na? Well, kasama yan eh. Okay lang mag-expect ka. But not to the point na pag nag-expect ka, it's a crime, di ba? Sa partner pag hindi niya natupad. Halimbawa, ganito. Sabi nila, we tend to say things, bad things when we're mad. Of course. Nakakapagsalita na masakit pag tayo galit. Yes. Same ways, kapag tayo ay masayang-masaya o in love, we tend to promise so much at we cannot deliver. Okay. Tama. It does not mean na kapag nag-promise ka, tutuparin mo yan. Okay. You are only describing how excited you are to love someone. That's figurative. Yes. Di ba, mamahalin kita forever habang buhay tayo maglalambingan, papakasalan ka sa lahat ng simbahan. That's a lie. Pag kasinungaling, katarantaduhan yung... Sa lahat ng simbahan, unang-una, may kaso ka na nun. Unang-una, mahal yun. May kaso ka na nun pagka pinakasalan mo sa lahat ng Diba? simbahan. Imagine mo lahat ng ninong at ninang mo, pupunta ka. But you don't say that because you want to make it happen. You say that because you want to describe to that person na ganun mo siya kamahal. And sometimes, parang nagiging pangako siya, di ba? And sometimes, hindi naman natutupad. Nag-expect ka. Manage your expectation. Doon pumapasok yung sakit pagka nag-expect ka na. Manage your expectation. Lalo na pagka nag-expect ka, yung the amount of love you give is the amount of love he or she will give back. Dapat hindi ganun. Dapat hindi ganun. Dapat hindi ganun. So, parang investment pala yan. Investment talaga. Well, it is an emotional investment. It is. Ang pag-ibig ay emotional investment. Okay. Okay, susunod na katanungan natin. Ito po yung susunod na katanungan na pinadala sa atin. It's been a year na rin kasi nung last relationship ko. Gusto ko lang malaman kung paano ko ma-overcome yung takot ko na pumasok ulit sa isang relasyon. Kasi minsan na ako naloko. Kaya nagkaroon na ako ng trust issues kahit na nasa getting to know each other na kami. Okay, yan. Nagka-question ni Harvey. Ulitin ko lang, it's been a year since nung last relationship ko. Gusto ko lang malaman kung paano ma-overcome yung takot ko na pumasok ulit sa isang relasyon kasi minsan na ako naloko. Kaya nagkaroon na ako ng trust issues kahit nasa getting to know each other na kami. Babae, lalaki yung nagpadala? Harvey. Lalaki. Kasi pag babae, normal sa kanila merong trust issues. Ay, ganun. Babae. Babae eh. Di ba? Pero cute sa kanila yan. Sa atin hindi cute yan eh. Okay. Ganito it's always a question, di ba? Ang tanong niya sa atin, ang concern niya parang takot na Takot na ako magmahal ulit. It's never the question of are you ready na? Or is it a question of who came along? Kasi minsan, kahit gaano ka katakot, dahil naloko kang dati, you've been through so much pain. Pag may dumating na worth the risk, kahit gaano ka katakot, Mamahalin mo pa rin. magmamahal ka ulit. And minsan hindi yun ini-schedule, bigla na lang dumarating Yeah. yan. Bigla na lang dumarating. Kung si Harvey nagtatanong siya, o na may concern siya na, takot na ako magkarelasyon ulit, kasi naloko ko dati. Ibig sabihin, wala pa siyang nakikita, di ba, na pwede niya mahalin ulit. That's worth the risk. Kasi kahit gaano ka katakot, pag itong taong to, minsan nga kahit alam mo, lolokohin ako neto. But the chance to be given to me, that I can have just to love this person, is more than enough kahit lokohin niya ako sa dulo. I'd take the risk. Because bottom line is falling in love is taking the risk. So yun. So it's never a question of whether nakamove on na ba ako? Magaling na ba ako emotionally? Or
who came along. Is this person worth the risk or not? Okay. So, minsan, nabubulagan tayo, no? Kadalasan, mas maliit talaga yung masarap na feeling, pero alam natin for a fact, o nakikita natin, may nag-explain sa atin na napakalaking kabaliwan niyang pagiging in love mo sa kanya, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Pero ito nandyan na sa mukha mo, nakalagay na talaga sa mukha mo na babaero yan, hindi na nineryoso yan. Pero yung feeling na masarap, kakapraso eh. Kakapraso kung tutusin. Kung magkasama lang kayo, for example, mag-boyfriend, mag-girlfriend, yung boyfriend mo ngayon na nanligaw, na babaero talaga yun, nakilala sa buong school, 2 oras lang kayong magkasama, and in 12 hours nagising ka, 10 hours na may naririnig kang masama sa kanya, pero sinasakripisyo mo yung 2 oras na yun for that 2 hours. Because love has the ability to look at deeper feelings, deeper emotions. Yung makikita mga tao sa eskwelahan, ang yabang niya, bakit mo ginawa? Okay. Because that girl, maybe at some point, gave this guy the opportunity to open up sa kanya. Okay. Na yung kayabangan pala nitong lalaking ito ay fasad sa lahat ng tao. But deep inside, mabait pala siya. Mabait pala. Gusto niya mahalin. So may nakikita kang hindi nila nakikita. Yep. And sometimes, nakakapagod din mag-explain, Papa Jack, no? You don't have to explain yourself to people. Kung tutusin, sa mag-asawa, ganyan din, di ba? Parang forever, hindi na natatanggap ng biyenan yung asawa mo. Pero still, ikaw pa rin ang nakakakita, though, nakikita ng ibang tao, at very visible, yung kapangitan ng... Tama. ng ikaw lang ang nakakakita. Ano napapala niya dyan? Oo, tama. Ganun, di ba? Oo. And sometimes, ang hirap i-explain nun, no? Ang hirap i-explain nun. Ang hirap, parang lahat na lang, naniniwala ka ba na kapag ine-explain mo palagi ang isang bagay, mali yan? When it comes to... Well, kung halimbawa, ang kaya ipaliwanag yung lubag pa sa tren ng MRT, sa ipaliwanag natin yan kasi pera ng bayan. Correct. Pero kung ang wala na si Abaya. Pero kung pinag-uusapan dito yung pag-ibig, you don't have to explain yourself. Diba? At the end of the day, kahit na pag naging masaya ka, ang naging masaya ikaw. At the end of the day, pag nasaktan ka, ang nasaktan, ikaw. And none of the amount of explanation na kaya mo ibigay sa ibang tao would matter. Pag masaya ka o malungkot ka. So, hindi ba ito yung napakahirap? Kunyari, for example, niloko talaga siya nung lalaki. Niloko talaga siya or niloko talaga siya nung asawa niya. Nagkaroon ng third party. Ang hirap kumuha ng kakampi dahil for quite some time now, marami nagsasabi, even your best friend or even the closest guy or girl, kapatid, ate, kuya, nagsasabi sa'yo na huwag ka dyan. Sometimes ito hindi mo na, parang pag nagkamali ka, pupuntahan mo yung isang tao na baka sabihin lang sa akin, buti nga sa'yo, hindi ka kasi nakinig. Daming ganyan. Normally, mga nagsasabi ng ganyan, mga kaibigan talaga. Correct. Di ba? The ability to blame you when you're hurting, di ba, are real friends. Parang natatakot sila siguro sa mga salitang, sabi ko na sa'yo eh. Yeah. Ikaw lang ang hindi nakikinig eh. Kami lahat nakikinig. Wala. Blinded ka naman. Binigyan ka namin lahat ng ebidensya na lolokohin ka lang yan. Ikaw lang ang ayaw maniwala. Blinded naman talaga pag in love. Takot sila sa word na buti nga sa'yo. Yung mga I told you so moment. Yes. I told you so. Pero pag nagmamahal, blinded naman talaga. Given yan, ano? Given yan. Pagka nagmamahal. Love is exaggeration. I want to overemphasize that. Love is exaggeration. When we fall in love with someone, exaggerated lahat ng bagay. Okay. Hindi mo mahal yan. Mahal na mahal mo yan. Mahal na mahal. Di ba? Ganun, di ba? Pag tinanong mo yung jowa mo kung mahal mo ba ako, at sinagot ka niya ng sakto lang, di ba, you will be insulted. Kasi Yes. ang dapat sagot, mahal na mahal. Okay. And in the same manner, when you're hurt, pag nagmahal ka, pati yung pain exaggerated. Okay. Hindi ka basta nasaktan. Oo. Nasaktan ka ng sobra. Okay. Di ba? At kaya ko pinupunto ito kasi minsan, pag nasaktan tayo ng sobra, nakakaligtaan natin na before tayo nasaktan ng sobra, nagmahal at naging masaya tayo ng sobra. Bigyan mo ng credit yun. Oo nga, no? Pag nagkamali yung partner mo sa'yo, huwag mo lang tignan yung pagkakamali niya. Baka kasi may ginawa siya. Di ba? Para kahit paano bukasan, mapatawad mo siya. Dapat pala sinasabi mo sa mga ganitong tao, huwag ka mag-alala, nag-enjoy ka rin naman. Exactly. Okay, puntahan natin yung susunod na katanungan.
Bakit kailangan ng label sa isang relasyon? Bakit sobrang importante nun? Hindi ba pwedeng mahal nyo na lang yung isa't isa tapos yun na yun? Bakit sobrang importante ng label? Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ito pa rin ang Department of Health na kumukuha tayo ng help mula kay Papa Jack, mula kay Bridget. Ito siguro, maraming makaka-relate dito. Bakit kailangan ng label sa isang relationship? Bakit sobrang importante yon? Hindi ba pwedeng mahal nyo na lang isa't isa tapos yun na yon? Bakit sobrang importante ng label? Please educate me. Label, mag-shota, mag-MU. Ito ba yun? Mag-MU, ano pa yung mga ibang level nun? May mga ibang level. Nagtanong Bridget? Yes. Malandi yan si Bridget. Ay, ganun? Oo. Dapat nga babae nagugusto ng label. Diba? Kasi it gives you a certain form of security. Diba? And peace of mind. Bakit ayaw mo ng label? Kalandi. K***uhan ng generation mo. Sa isang relationship ba, kailangan ba talaga i-labelan nyo? Niya, Papa Dennis talaga. Tanong ka ng label. Nabusit ako bigla. Baka palayasin tayo nito, ha? Di ba? Nagpapalayas ng caller to, eh. Yung tanong, bakit kailangan, bakit hindi? Bakit hindi? So, bro, you devote yourself to a guy without even asking kung ano ka sa buhay mo. Teka muna. Ayusin ko lang yung mikropono mo, ha? Yan. Labas mo ng konti. Yan, yung Medyo. lapel mo, ha? Medyo ano eh. Naririnig ko yung lunok niya, eh. Okay, balikan natin. Bakit kailangan? Bakit hindi? Di ba dapat meron talaga? I mean, sa pagkain nga, pag nagpunta ka ng food chain, alam mo kung dapat binibili mo. Di ba? You must at least have an idea of what you're getting. Okay. Bakit sa pag-ibig hindi? So you are not after what you get? So, anong And I'm not saying na dapat may benefit, di ba? Pero hindi ba dapat ito yung nagdidikta kung nasaan ka, yung boundary ng partisipasyon mo sa buhay niya. Ang hirap ipaliwanag kasi it's just a question to ask. So, ano sa palagay mo na doon sa mga taong basta tayo na. Tatampaling ko to eh. Basta tayo na. Basta tayo na. Tayo na. Ba't ka pa nagtatanong kung anong label? Kailangan talaga. Kailangan talaga. Para malaman mo rin. Sige. Ang hirap paliwanag ako din. Pero on a very practical example. Halimbawa, meron kang kainlaban. I love you kayong dalawa sa bawat isa. Yes. Tapos, the following day, nakita mo sa may kasamang ibang holding hands. Paano mo siya tatanungin ngayon? Ano? Kung sagutin ka niya, bakit? Jowa kita. Wala kayong label. Diba? Okay. Kasi kung ako yung lalaki, at ikaw ang naggumusto na wala, diba, na wala tayong label, diba? At nasalubong kita sa mall, at kinompronta mo, kasampaling kita talaga. Ganon? Bakit? Ayaw mo ng label, diba? Oo. Bakit nagtatanong sa akin ngayon? Okay. Hindi na natin painitin yung ulo mo, Padjak, ha? Ano yun? Wala. Relax ka lang. Tubig. Okay, eto na po. Last question na tayo. Ano ang manggagaling kay Vincent? Vincent, ano tanong mo? I'm Vincent Borlongan. I'm 21 years old from Malolos, Bulacan po. Yung tanong ko lang po bakit po hanggang best lang kami? Ba't hanggang ganun lang po? Pero ginagawa naman namin yung normal na ginagawa ng mag-partner. Yun lang po. Yan, tanong ni Vincent, ha? Parang ganun din yung ano niya. Bakit po hanggang best lang kami? Bakit hanggang ganun lang po ginagawa namin yung normal na ginagawa ng mag-partners? Yun lang po. Merong isa ng loloko rito, no? May ganyan eh. Benefits lang. Someone is taking advantage dun sa relationship, no? Well, Meron ba? Meron, of course. Ano ba yung context ng ginagawa namin? Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Kasi mga kabataan to, pagka ganito, ako lagi, pagka binabasa ko yung mga ganun, mga millennial, Sino may gusto na mag-best friend lang sila? Yung girl? oo. Yung lalaki daw? Yung lalaki. Yung lalaki. Oo. Isa dyan ang umaasa. Isa dyan yung nagmamahal. Si Vincent ang umaasa.
Kasi siya yung... ay, hindi eh. Yung babae. Ito nabasa ko lang, dapat ipasok na lang sa kategorya. Oo. Ngayon, dati nung unang panahon natin, which is 5 years ago. Okay. Okay. Ano yan eh, ang pagiging mag-best friend ay specific. Yes. Di ba? Yes, totoo yan. Yung best friendship, di ba, would come to, through a very long process bago kayo maging mag-best friend. At wala kang dalawang best friend. Isa lang. Oo. The rest are your friends. Okay. Kasi isa lang talaga ang matalik mong kaibigan. Yes. Ngayon, nowadays, iba na. Oo. Ang unang kategorya pag matalik kayo magkaibigan, first is mag-ex kayo. Ha? Mag-ex kayo. Oo. Di ba? But you still do what you were doing before nung kayo magjowa, pero ayaw nyo na magkaroon ng commitment sa bawat isa para hindi masyadong bastos paktignan, best friend kami. Di ba? Second, dalawang taong may karelasyon na, di ba? Para masabing kunyaring mali siya yung magsasama nila pagte-text. Para maitago, may kubli, best friend ko na. Pangatlo, yung taong umaasa at pinapaasa naman siya. Para hindi naman gaanong bastos kasi may ginagawa naman silang something, di ba? Best friend sila. Kinukuble. Yung pangapat, yung best friend, tinatagalog nila. Ano? Di ba? Ginagawa nila matalik na kaibigan. Nagtatalik talaga sila. Okay? Wala na tayong masyadong oras pero magdadalawang episode po tayo. Kasi we'll get to know this guy on a very personal level naman, ha? Ano yun? Pero magpapasalamat muna tayo. Maraming salamat, Papa Jack. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you very much. At saka, hindi kita pagpopromotin dito, baka wala na manood sa akin. Thank you very much. Palakpakan natin si Papa Jack ng 90.7 Love Radio. Hanggang ngayon ay kinaingitan ng istasyon. Hanggang ilang taon na ba kayo number 14 years. Hindi ba kayo nagsasawa? Tuloy-tuloy lang, ano? Wala pang ibang deserving. Ay! Hindi ako nagsabi niyan, ha? Maraming salamat. Ako po si Dennis Antenor Jr. Tuloy lang po ang paghingi ng help dito lang po sa Department of Health.